What's up mga kumare kutigang? O andyan pala kayo. Good evening po sa inyong lahat. At tayo po ay live na naman ngayon ha mga kumare kutigang. Pero ako naman po ngayon ay wala naman pong naihanda sa inyo pong topic ha mga kumare kutigang na pag-uusapan. Kaya tayo ngayon po ay eto. Question and answer po muna tayo. At tayo kasi ngay sasagot po ng ilan po sa mga katanungan ng ating mga subscribers po dito. Kasi napakarami po talaga mga question sa atin ha mga kumare kutigang. Eto. Tayo po, pumili lamang po ng mga ilan po dito na sasagutin po natin at i-discuss po natin yan ha mga kumare kuntigang. Katulad po nito, yan, wala na masyadong chikatalakis kaya umpisan na natin to. Mabilis lang po ito ha mga kumare kuntigang. Kasi yun nga, Q&A lang po tayo ngayon. So, sa mga gusto pong magtanong, mag-comment lamang po kayo dyan ha mga kumare kuntigang kung may mga katanungan kayo tungkol po sa mga, yan, mga ora-orasyon, yung mga pangontra, yung mga pampaswerte, yung ating mga ginagawa ditong mga ritual-ritual. Pwede po kayo magtanong dyan ha mga kumare kuntigang. At kapag kayo po nabasa ko, sasagutin ko po yan dito ha mga kumare kuntigang. Katulad po itong isang katanungan dito na galing kay Miss Elisa Boyles. Yan, may katanungan po siya tungkol po sa sumpa. Nako, sumpa na naman. Ito yung tanong niya, ganito. Hello meme, totoo po ba na mas nakakatakot po ang sumpa ng biyanan kaysa po sa sumpa ng magulang? Nako, bakit naman? Bakit yung tinatanong, ma'am? Sinusumpa ba kayo ng biyanan nyo? Nako, alam niyo po ba ha mga kumare kuntigang, kahit na ano po klase pong sumpaya, kahit po galing po sa mga magulang po ninyo o sa biyanan nyo, masama pong pareho yan ha mga kumare kuntigang. At saka, huwag kayong manunumpa ng kapwa po ninyo kasi alam niyo po ba ha mga kumare kuntigang, na yung mga sumpa o cursed, may balik din po sa inyo yan in a way ha mga kumare kuntigang. Kayo po sisigilin din yan. Halimbawa, yung po mga sumpa ninyo tumalab sa isang tao. Nako, pagbabayaran nyo rin po yan. Yan po sinasabing yung mga tinatawag na karma. May karma pong kapalit yan na makmari kung tingnan yung mga curses po na binibitawan nyo po sa mga tao. Tapos halimbawa sila po ay tinalaban yan. Nagdusa po sila. Nahirapan sila. Tapos nagsaring lahi yan po yung mga sumpang nyong yan. Yan. Ang kakibat naman po yan sa inyo ha, makmari kung tingnan, karma. Yun din po, ganun din po mangyayari. Magiging ancestral karma po yan, yung balik po sa inyo. At pwede rin pong yung mga kamag-anak nyo o yung mga pamilya po ninyo, maapektuhan yan. Yung ginawa nyong kasama na yan. Kasi masama yan ha, makmari kung tigang yan nanunumpa. Pero yung, sabi nga po dito nung, ni Madam, kung alin ba daw ang mas nakakatakot, yung po sumpa ba ng biyanan o yung sumpa po ng magulang. Parang nakakatakot po ha, makmari kung tigang, iwasan nyo po na isumpa kayo ng mga biyanan po ninyo. Pero parang pareho lang naman yan ha, makmari kung tigang, kasi diba sabi nga po, huwag nyo daw lalapastanganin yung ating mga magulang. Kasi kapag ka nga tayo tinakwil niya at isinumpa niya, talagang talab na talab yan ha, makmari kung tigang. Pero syempre, ang mga magulang naman, hindi man tayo matitiis niyan. Mapapatawad pa rin po tayo niyan ha, makmari kung tigang. Yun nga, yung biyanan po, syempre may mga biyanan kasi mga hayop-hayop. Yung talagang galit na galit sa mga manugang, ganyan ha, makmari kung tigang. Ayan po sinasabing nakakatakot yan kapag kayo po isinumpa nga ng inyo pong mga biyanan. Kaya mahalin yung mga biyanan po ninyo kahit mga buwisit, kahit mga masama ugali. Baka samahan nyo na lang ha, makmari kung tigang para hindi kayo isumpa. Kasi baka nga kayo isumpa niya sabihin, maghirap kayo, hindi kayo asenso. Hindi mabigat sa buhay yun ha, makmari kung tigang kapag kayo na isumpa ng mga yan, yung mga buwisit yung mga biyanan. Kasi bakit mabuwisit ka ang mga biyanan na yan? Buti na lang ako ha, makmari kung tigang wala akong biyanan. So yun po ha, makmari kung tigang sagutan natin dyan. Kahit ano pong klaseng sumpayan, kahit galing po sa biyanan o sa magulang, masama po yan. At kapag kayo tumalab sa inyo, nako, nakakatakot yan ha, makmari kung tigang. Mahalin nyo ang biyanan nyo para kayo hindi isusumpa. Ha? May tinga pa So, number 2. Ito naman tungkol naman po sa ano ba to? Sabi ni Madam, meme. Ano sabi to? Ang pangit naman kasi ng sulat Ano ba yan? Meme, nagpapungsoy po kasi ako ng property ko. Sabi po nung pungsoy master, lubog daw sa lupa ang properties ko. Hindi daw po ako aasenso at hindi gaganda ang buhay ko. Totoo po ba yun? Yung tungkol daw po sa properties na lubog, yung tinatawag po mga lubog-lubog na lupa. Kasi may sinasabi nga po sa Feng Shui ha, mga kumare kung tigang, at yung paniniwala din ating mga matatandang mga inuno, na kapag ang ating daw po mga lupa ay lubog daw sa lupa. Yung lubog sa kalsada, yung malalim. Halimbawa, ang properties natin properties, pababanggan yan, yung pabulusok baga, yung palalim.
Tapos halimbawa ang properties nyo, yung mga bahay po ninyo nakatirik sa mababang lupa do sa level po ng kalsada o yung pinaka main highway, yan negative daw po yan, hamak mare kuntigang. Sinasabi nga po na yan daw po magdadala sa inyo ng pagbigat ng buhay po ninyo kapag kaganyan daw po ang mga properties po ninyo. Kaya dapat po iwasan nyo yan bago kayo bibili po ng mga lupa. Dapat yung mga flat land lang po ang bibilhin nyo, yung mga flat level. Yung level baga sa kalsada, wag yung minsan ipababang ganyan. Yung bubulusok pa kayong ganyan, pababa ang lupa nyo, parang hindi maganda. Siyempre, kasi sa panahon ngayon, laging yung bumabaha-baha, edi lahat ng tubig sa inyo, doon na naipon. Pag malalim po ang lupa ninyo, edi negative yun. Malas talaga yun, hamak mare kuntigang. Mas maganda po yung medyo elevated kayo sa taas, pataas naman kayo. Tapos yun nga, yung level lang, mas maganda po yan, hamak mare kuntigang. Pero ano ba daw yung mga sinasabing remedy kapag kaganyan? Kapag kaganyan po ang lupa po ninyo, patambakan po ninyo bago kayo magpatayo ng bahay po ninyo. Katulad ngayon, hamak mare kuntigang, mayroong mga luma po mga bahay ngayon na lumulubog na sa ilalim ng lupa kasi mataas na yung highway, mataas na yung level nung pinaka-highway. Ngayon yung lupa nila naiwanan. So ano dyan, best remedy natin dyan, pwede po natin patambakan natin yung lupa natin para tumaas ulit. Tapos halimbawa nga yan, pagka yung mga bumabaha-baha, hindi kayo maapektuhan. So kasi malas talaga yan, hamak mare kuntigang. Sinasabi nga po na parang ang bigat-bigat talaga ng pasok ng swerte po sa inyo. Lagi parang kayo nakakaranas ng yun nga, kamalasan kapag kagawin ng properties po ninyo. Kaya kung may iwasan nyo po na bumili kayo ng ganyan o tumira kayo sa mga ganyan mga klase po ng lupa na lubog sa lupa, yan, ako, negative po yan, hamak mare kuntigang. Iwasan nyo na lang po. So yun po ang ating number 2. Tapos ang number 3 natin na question, hamak mare kuntigang, galing naman po kay Sir Luis Aquino Sanpabian. Si Mr. Luis Aquino Sanpabian, sabi niya, "Hi Sir Rico, good evening. Mahilig po akong tumaya sa mga STL loteng at mga loto. Paano po ba mananalo?" Nako, ako din gusto ko rin manalo. Alam niyo po ba, mga kumari kuntigang, na meron naman po tayong magagamit na mga orasyon, yung mga ritual na orasyon na pwede nating banggitin bago tayo tumaya sa mga ganyang mga laro o mga sugal na may mga numerong tinatayaan. Katulad po nung asertum. Yan. Gamitin nyo po yan. Yung pong efata. Maganda rin po yan. Boni hakum. Yan. Kasi yan po, efata. Parang yan po spell po yan na para kayo po ay pagbuksan ng lahat ng opportunities. Yan, sa buhay. Yan. Kasama po dyan ang sugal, hamak mare kuntigang. Tapos yung asertum, maganda po yan sa mga sugal na mga tinatayaan. Yan. Pagkatataya kayo, halimbawa, mga STL, loteng, mga EC2, loto, ganyan, hamak mare kuntigang, mga bingo, yung may mga numerong tinatayaan. Yan, gamitin nyo po yan, banggitin nyo po muna yan ng 3 beses bago kayo magsugal. Tapos, di ba, yung sabi ko sa inyo, yung ating mga ginagamit na pampaswerte at mga flex po natin dito, yung napaka-powerful natin ng mga mutyat, mga pampaswerte, mag-atikha po kayo yan, hamak mare kuntigang, katulad ng ating, yung very recent lang po, na talagang, ngayon po yung napakarami po ang nag-o-order, talagang dinadagasan ng order tayo ngayon, hamak mare kuntigang, yung ating pong paanang bayawak. Talaga ba? Opo, hamak mare kuntigang. Yan. Kung gusto niyo pong masubukan ng power niyan, yung paanang bayawak, kayo po pwede po mag-order sa atin, hamak mare kuntigang, yung paanang bayawak, kasi tayo po may ilan pa ditong mga available. At paano ba daw po kasi ang tamang paggamit yung paanang bayawak na yan? Ganito po. Kapag kayo po, hamak mare kuntigang, ay magsusugal, bago kayo sumugal, hamak mare kuntigang, gawin niyo po muna ito. Sa umaga po, yan. Mag-orasyon po muna kayo, hamak mare kuntigang. Mag-alay muna kayo ng panalangin, tapos magdasal kayo, tapos yun nga, yung ating asertum, banggitin nyo ng 3 beses yan, tapos kung halimbawa kayo may ginagamit ng mga mutyanga sa pagsusugal, bulungan nyo po muna yan. Yan, sabihin nyo, kayo papanalunin naman sa mga sugal na tinatayaan po ninyo, tapos yan, halimbawa kayo may hawak nga po ng bertud ng paanang bayawak. Alam nyo po ba ang pinakamainam dyan? Yan po ay ikukudkud nyo po muna o ikakamot nyo po muna sa mga pintuan po ninyo ng 3 beses bago kayo pumunta sa sugalan. Bago kayo magsugal, hamak mare kuntigang. Di ba may kuko yun? Ikakamot nyo po muna yun ng 3 beses sa pintuan po ninyo. Sa loob po, hamak mare kuntigang. Bago kayo lumabas ng bahay po nyo, papunta sa mga tayaan o sa mga sugalan.
Yan po pinaka-the best dyan, ha, mga kumari kong tigang. Tapos, yan po ibabalat nyo po sa telang pula, tapos isasaksak nyo po sa mga wallet po ninyo, sa pitaka nyo, o sa mismong bulsa po ninyo, ha, mga kumari kong tigang. Lagyan nyo po yan ng barya habang kayo po ay nagsusugal. Para kumbaga yung part ng winnings po niyan o part ng puhunan po ninyo makaakit ng panalo. Yung mga winnings baga. Ganon. Talaga ba? Try nyo yan, ha, mga kumari kong tigang. Subukan nyo. Yan. At diba, sabi ko nga sa inyo, gumamit din kayo ng mga yung mga iba pa nating mga pineplex dito ng mga pampaswerte sa pagsusugal. Marami po yan, ha, mga kumari kong tigang. Yung pong ating mutya ng butong alog. Yan, isa pa po yan, ha, mga kumari kong tigang. Yung mutya ng lansones, saka yung ating big kiss. Nako, marami po kasi nagtatanong sa atin, ha, mga kumari kong tigang, nung tungkol sa big kiss. Alam niyo po ba, ha, mga kumari kong tigang, kung ano ba daw po kasi yung big kiss? Yan po, ha, mga kumari kong tigang, yung po yung parte po yan ng mga lubid na pinagbigtihan ng patay. Yun pala yung big kiss. Opo, sa mga gusto pong maka-order niyang big kiss na yan, meron din po tayo niyang available, ha, mga kumari kong tigang. Pero hindi ko po hawak yan. Hindi ko po hawak yan dito. Yan po kasi ay o-orderin pa natin sa ating mga kaibigan na mga antingero. Sila po ang nagtatangan kasi niyan. At yan po, kapag kaya po ay hiniling po ninyo, at yan po in-request po ninyo, yan po ipadadala ko sa inyo, ha, mga kumari kong tigang. I-order ko kayo niyan, yung tinatawag na big kiss na yan, o yung lubid na pinagbigtihan ng patay. Talaga, nakatakot. Hindi nakatakot yan, na mga kumari kong tigang. Kasi yan ang boy cleanse and ritualize. Talaga yan po pinaniniwala na napakainam pong pampaswerte po sa pagsusugal at sa pagninegosyo. Talaga ba? Opo, ha, mga kumari kong tigang. Kaya itry nyo rin yan. Meron din po tayo niyang big kiss. So, ito po naman yung pang-apat, ha, mga kumari kong tigang. Yan, sabi naman ni Madam, Meme, napanood ko yung tungkol sa pako. Yung isang kaibigan ko kasi, binigyan ako ng pako na galing daw yun sa simenteryo na galing sa kabaong ng patay. Ha? Sus Maria. Nako, bakit naman? Tapos sabi niya, pangonta daw iyon. Paano ba gagamitin yung pako ng kabaong ng patay? Nako, hindi ko po alam. Bakit kayo meron yan, ma'am? Nako, kasi ang alam ko po, ha, mga kumari kong tigang, yung ginagamit po yan na pang-curse o pang-sumpa. Halimbawa kayo po'y bibigyan ng sumpa ng mga kaaway po ninyo, yung mga mahilig gumawa ng ganyan, mga kasamaan. Ginagamit po nila yan sa pagbibigay nga po ng sumpa sa inyo. Kayo yung magbibigay ng sumpa. Anong pangontra sa nasabi ni Madam? Pangontra daw yun. Paano ba gamitin yun? Ako, parang masama po yan, ma'am. Yan po, kasi hindi ba sabi ko nga sa inyo, tignan nyo yung mga bahay po ninyo. Kasi pag napansin nyo po, kayo po ay may mga nakitang mga pako, lalo na po yung mga kinakalawang dyan, sa harapan po ng bahay po ninyo, sa gate po ninyo, o sa mismong loob po ng bahay po ninyo. Bam, nakasaksak dyan sa mga sulok-sulok ng bahay po ninyo. Tapos hindi naman kayo nagpaparenovate ng bahay, wala naman kayong pinagagawa, o baka hindi naman nalalaglag yung mga pako ng mga kisame po ninyo. Bakit mayroong mga pako dyan? Tapos minsan ang lalaki pa, yung mga 2x2 pang pako, tapos kinakalawang. Ay baka yan po ay itinanim dyan ng mga taong nagagalit sa inyo. Hindi nyo napansin, mga kapitbahay po ninyo, mga kaibigan nyo, yung mga best friend, yung mga palingharap, yung parang mga traidor. Tapos gusto kayong, yun nga, yung magkaroon ng mga kamalasan, misfortune sa buhay. Pwede kayong mataniman ng ganyan. Susumpa kayo, tapos pagkayan ay naandyan po at nakasaksak yan sa bahay po ninyo, mamalasin kayo dyan. Hihigop yan talaga, mag-a-attract yan ng mga negative energies. Kaya diba sabi ko sa inyo, ugaliin nyo po ang pag-cleansing ritual po ng bahay po ninyo at paglilinis. Maglinis kayo, tingnan nyo yung mga sulok-sulok, baka kayo may mga nasasalpakan na nga dyan ng mga paku-pako. Kasi pero ito pong totoo po yan. Kasi meron pong isang klase po ng ritual na pwede nyo kontrahin po yung mga kaaway po ninyo sa pamamagitan po ng paggamit nga ng pako na yan, yung galing sa kabaong ng patay. Pero, nako, talaga ba? May nangunguha talaga ng pako ng patay? Hinahalwat nyo yung libigan ng patay, yung kabaong ng patay, hinahalwat nyo pa, tatagal yung pako. Leche. Parang, naalala ko yan, mga kumari kong tigang, yung mga unang panahon, yung ako'y yung tambay pa sa simenteryo nung araw, nung medyo bata-bata pa naman ako'y hilig na hilig ko talaga yung manood sa mga ganyan, yung ang tawag doon, naghahalwat baga ng mga patay, nag-exhume.
nag-exhume ng patay, hinuhukay ang patay, tapos hahalwatin. Ay gusto ko makita ko anong itsura na nung halimbawa mga after 5 years, after 10 years, sabi, tatanong ko doon sa sepulturero, Manong, ilang taon na ba yung nakalibig dyan? 10 taon na. Ay, sige, tingnan ko nga kung ano itsura ng patay pagka 10 taon. Gusto ko makita baga yung mga itsura. Minsan, meron 5 taon pa lang. Nako, buo-buo pa. May parang laman-laman pa. Tapos yung alam niyo yung ginagawa doon sa mga kabaong, tinatapon lang sa mga gilid-gilid. Sabi ko, ganyan ba talaga ang pagdidispose sa mga kabaong? Yung minsan nga yung may mga nakatinarong mga pako-pako, minsan pag napako ka noon, yun ang pinaka-nakakatakot, tama kumari kung tigang. Kapag natetono kayo noon, talagang baka yan po maging dahilan, kayo po yung matego earth. Nakakatakot, tama kumari kung tigang, pag napako kayo nung pako ng kabaong. Oo, kasi, alam niyo nung araw, si Madam Tiktik, napako ng napako niya, yung pako ng kabaong, natapakan niya, hindi naman nabaga. Pero masakit syempre yun, masakit na pako, malilit lang ng pako, siguro malilit yung parang pakong pangkabaong. Napako daw siya, nung 2 araw na yun, nilahalagnat daw siya, parang nanginginig-nginig daw siyang ganyan. Di sinabi niya doon sa kapatid niya, sabi, parang nanginginig-ginig ako, pinalalagnat ako. Sabi, bakit pa? Ano bang nangyari sa'yo? Kasi napako ako sa sementeryo. Ayun, pinaturukan siya ng antitetanus. Buti, nakasurvive ang bruha. Ewan ko kayo kung buhay pa. Pero buhay pa naman ngayon na makumari kong tigang. Kasi totoo po yan, nakakatakot po yan na makumari kong tigang pag ang nakadali po sa inyo ay ang pako ng mga kabaong. Naku, bakit naman kayo nagtatangan yan, ma'am? Ano gagawin yung pangonta? Ilalagay sa bahay nyo, ilalagay sa pintuan nyo, sa sabot nyo para pangonta sa kaaway. Ako, hindi po yan ganyan, ha, ma'am? Huwag nyo gagamitin yan na pangonta sa bahay po ninyo. Huwag nyo ilalagay yan sa pintuan po ninyo. Negative yan kasi malas yan. Di ba sabi ko nga sa inyo, wag na wag kayo mag-uuwi ng kahit anong bagay na galing po sa sementeryo, kahit yung mga bulaklak, kandila, mga lapida, yan, yung mga pako ng kabaong ng patay, Diyos Mariosep. Iuwi nyo pa sa bahay nyo at gagawin yung pangonta. Hindi po totoo yun. Yan pong mga pakong yan, sinatawag ng mga pako ng mga kabaong ng patay. Pwede nyo pong gamitin yan sa pagsumpa po ng ibang tao. Dawa kayo po manunumpa ng ibang tao, ganito ang gagawin nyo. Kumuha kayo ng kaperasong papel, sulat yung pangalan doon ng kaaway po ninyo. Tapos yung birthday niya. Tapos ibilot nyo po yan. Itali nyo po yan ng sinulid na itim o kahit anong panaling kulay itim doon sa pako. Tapos yan nga po, ibabaon nyo yan doon sa bahay ng kapitbahay nyo. Yun, yung halimbawa yung kapitbahay nyo. Bakit ba tinuturo ito? Nakas Mariosep naman. Huwag nyo pong gagawin nyo, masama yun na makumari kong tigang. Basta't pag negative, huwag nyo gagawin. Leche. Kasi may balik yan. Nakas Mariosep, nakatakot. Ito naman yung sunod, makumari kong tigang. Yung galing naman kay Miss Annalisa Ferres. Sabi niya, Meme, ano po ba ang pangontra sa kulam at sumpa? Yun na nga. Nako, palagi kayo sinusumpa. Bakit ba kayo lagi sinusumpa? Nako, Mariosep. Ito, isang powerful din pong pangontrang orasyon. Yung pong Yesuha Aha. Yan. Banggitin nyo po yan ng 3 beses araw-araw para kayo po hindi tinatalaban ng mga ganyang mga sumpa-sumpa, yung mga kulam-kulam. Yesuha Aha. Yan po ha, makumari kong tigang. Yun, sa katanungan dito ni Madam Nokos Mariosep, sinusumpahan ata si Madam Tsaka isa pa, yung Apakal Room. Yan, Apakal Room. Ulit-ulitin nyo lang po yun ng 3 beses mga kumari kong tigang sa umaga po, araw-araw yan, bago kayo umalis ng bahay po nyo. Para halimbawa, may nainggit sa inyo, nagagalit sa inyo, pagka yung may mga nanunumpa sa inyo, hindi tatalab sa inyo. Yung Apakal Room. Yan ha, saka yung Yesuha Aha. Yan po. Tapos, nako, bakit ba kayo sinusumpa kasi, leche? Baka kayo nung pagkasama rin naman po kasi tao, kaya kayo sinusumpa ng mga, kapitbahay nyo. Kapitbahay nyo ba mamang nagsusumpa sa inyo? Kasi ang dami ko nabasang ganyan tungkol sa mga yung mga sumpa-sumpa. Ano ba daw yung mga pangunta daw sa sumpa, yung mga tigalpo, yung mga palipadhangin, tsaka yung mga samang panalangin. Yan. Kontahin nyo yan. Yung energy nyo, kontahin nyo yan kasi baka naman nga kayo pagkasama din yung tao kasi kailangan kasi malakas po ang aura po ninyo. Yung pungdungan po ninyo, kailangan malakas, hindi kayo talaban ng mga ganyang mga sumpa-sumpa. Nako, tapos yung mga kulam-kulam na ganyan, nabawa kayo po baka nga may mga nakakaaway kayo o may mga nagawang kayo ng mga kabusitan,
nagalit sa inyo, yung kayo ginagawa ng ganyan. Nako, kaya kayo po, maging ano kayo, pleasant na kayo, yung ano nyo, yung aura ninyo, para hindi kayo yung mga ganyan na sinusumpa-sumpa. Leche eh. Ano ba yung mga tiga-tiga dito? Bakinain ko. Ay, kumain kasi ng tikoy, hamak kumari kong tigang. Yung mga mani-manibang maliliit doon sa tikoy, yung tikoy roll, kasi nakabili kasi kami kanina sa SM nung tikoy. Ako'y naman pa, ako'y hindi pa nakakapag-toothbrush. Leche. So, yan po mga kumari kong tigang. Yan tungkol sa mga sumpa at saka yung kulam. Meron naman po tayong mga pangontang pwede nyo gamitin dyan. Katulad po nung ating pong batoon mong itim. Yan, very powerful po yan. Tsaka yung pong ating sinukuwang itim. Pwede kayong kumuha niyan mga kumari kong tigang. Pwede kayong mag-order dyan sa atin at ipadadala ko po yun sa inyo. Tapos yung pong ating St. Benedict Medallion, dapat meron din po kayo niyan mga kumari kong tigang. Magsuot kayo niyan o magdala kayo niyan sa mga bulsa po ninyo. St. Benedict Medallion, kailangan po yung legit. Tapos yung na-orasyonan na at na-debosyonan na. Dapat yun po yung may karga na. Hindi po yung mga kung saan-saan nyo lang binili dyan sa mga online, sa mga talagang kilala nyo yung mga binilhan po ninyo. Ganun dapat pati yan, didebosyonan po ninyo. At yun nga, kailangan yan, ikakargahan po ninyo ng orasyon. Yung mga St. Benedict Medallion. Pero tayo naman po, meron nga dito tayong pineplex dito at ito po yung talagang, nako, legit na legit po talaga kasi yung ating pong St. Benedict Medallion ay gawa po yun sa lumang kampana ng simbahan na tinunaw, saka siya ginawang medalyon na ganun. St. Benedict Medallion. Yan, sa mga gusto pong maka-order niya ng ating legit na mga St. Benedict Medallion, mag-PM lang po kayo sa akin mga kumari kong tigang. Wala po tayong mga yellow basket. Wala tayong ganun. Kasi mga ganun, mga mass produce po yung ganun. Minamass produce nila tapos nilalagay sa mga yellow basket. Pero tingnan nyo naman ng talabay-talaba. Nakos, Mariosep. Kaya ingat din po kayo mga kumari kong tigang sa mga pag-order dyan online. So yun po mga kumari kong tigang. So yan po ilan lamang mga kumari kong tigang sa mga sinasabing mga questions nga at mga katanungan ng ating mga followers dito at subscribers na yan. Marami pa kasi itong mga tanong na to, pero ito po yung pinili ko lamang po hamak kumari kung tigang mga questions sa atin. Sa susunod po, magko-question and answer pa po ulit tayo at ako'y sasagot pa ulit po ng mga ilan pang mga katanungan. So kung kayo po may mga questions din dyan tungkol nga po sa mga orasyon, yan, mga paswerte, mga pangontra, yung mga sumpa-sumpang ganyan, yan, pwede kayong magtanong hamak kumari kung tigang at kapag kayo po yung nabasa ko, sasagutin ko po yan hamak kumari kung tigang. O di baga? So yun po mga kumari kung tigang, basta't kayo dapat po lagi kayong positive para kayo hindi tinatalaban naman ganyan sumpa-sumpat mga kulam-kulam. Leche. So with that mga kumari kung tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumari kung tigang. Talaga naman puro sumpa-sumpa. Darna!